at 1. Sa pagkasawi sa isang sakuna, ang commander ng pinagsamang puwersang pandagat ng mga Hapon noong World War II may mahalagang dokumentong naiwan. Kung ano ang nilalaman ng mga dokumento, ikukwento sa ating ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Noong isang linggo, ginunita natin ang araw ng kagitingan. Dahil fall of bata ng basis nito, tila na-highlight ang pagkatalo ng mga Pilipino at ang tanging nagligtas sa mga Pilipino ay ang pagbabalik ni MacArthur at ng mga Amerikano noong October 1944. Ngunit, ang hindi masyadong nababanggit, ang papel ng mga gerilyang Pilipino sa pangkalahatang pagwawagi laban sa mga Hapones noong digmaang Pasipiko. 69 years ago ngayong buwan, April 1, 1944, madaling araw, ng isang eroplano ang bumagsak sa dagat malapit sa baybayin ng San Fernando at Carcar sa Timog Cebu. Ang sakay ng eroplano, ilang susing opisyal ng hukbong pandagat ng Imperyong Hapones na nasa isang inspection mission. Nahuli ng mga Pilipinong gerilya sa Cebu sa pamumuno ng isang Amerikanong si James Cushing, sina Vice Admiral Shigeru Fukudome, Chief of Staff ng Japanese Imperial Combined, at siyang pang-opisyal at mga tauhan ng Imperial Japanese Navy. Pinaniniwala ang nasawi sa crash si Admiral Mineichi Koga, ang commander ng Combined Fleet. Mula sa wreckage ng eroplano, inanod ang isang maleta na puno daw ng mga papeles ni Koga. Natagpuan ito ng mga gerilya dito at kanilang nakita sa mga papel na ito ang detalyadong mga plano ng mga Hapones na magdulot ng matinding pinsala sa papalapit ng mga puwersang pandagat ng mga Amerikano. Nakadetalye rin dito ang kumpletong pagtataya ng lakas at disposisyon ng mga barkong pandigma ng mga Hapones. Dahil sa high strategic value ng mga papeles, hinanap ng mga Hapones ang mga papeles ni Koga sa mga dalampasigan ng Naga hanggang Carcar. Brutal lang naging pamamaraan ni Colonel Takeshi Watanabe upang maisakatuparan ang kanilang misyon na mahanap ang mga Koga papers at ang mga bihag ng mga Hapones. Minaltrato at pinatay ang mga sibilyan at sinunog ang mga bahay. Tinugis ang mga gerilya hanggang sa kagubatan ng Cebu. Ngunit hindi isinuko ng mga gerilya ang mga papel. Matatagpuan ng kamanghamanghang kwento sa aklat na ni Manuel Segura na isa sa mga gerilya sa Cebu na kalahok sa mga nangyari. Isinilid ang mga dokumento sa isang sisidlan ng bala ng mortar. Waterproof. Itinawid ang mga dokumento sa dagat patungo sa Negros Oriental at mula dito isinakay sa isang submarino at dinala sa Australia kay General Douglas MacArthur mismo sa kanyang himpilan sa Southwest Pacific Command. Mula sa mga Koga papers, nalaman nilang ang mga Hapones ay naghahanda sa mga paglanding ng mga Amerikano mula sa Mindanao. Ngunit mahina ang depensa sa bandang Visayas. Plano sanang bumalik ni MacArthur sa Sarangani Bay sa Mindanao noong December 1944. Dahil sa bagong impormasyon, pinaaga ni MacArthur ang nakatakdang pagbabalik tungo sa October 20, 1944 sa Leyte sa Visayas. Dahil sa Koga papers na dinala ng mga Pinoy sa mga Amerikano, napadali ang pagwawagi laban sa mga Hapones sa digmaang Pasipiko. Nang bumalik ang mga Amerikano sa Cebu sa Talisay Beach noong March 26, 1945, maliit na lamang na puwersang Hapones ang kanilang kinalaban. Sinalubong sila ng matagumpay na gerilyerong Cebuano. Napatunayan natin, hindi tayo talunan. We won the war. Yan ang katotohanan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Shouting.